The problem is, corruption existed because we were no longer vigilant with our government officials. Maraming mabuting lingkod bayan. Kaya napakahalaga ang pagpili ng tamang leader. Kasi yung mga bago minsan hindi kagad nakakasahod dyan. Ang buwan mo yun. Hindi naman pwede na isang bata sa unang pangungupit niya, mangungupit siya ng 1 milyon. Lahat tayo nagsimula sa ganun. Sabihin, may bata, nagsimula siya mangupit ng piso, naging 5 piso, naging 10 piso, hanggang naging 100 piso. So, ibig sabihin, systemic. Mamuhay ng sagana ngunit sa maling pamamaraan o mamuhay ng simple, ngunit nag-uumapaw sa kayamanang hindi salapi ang basihan. Ganito ba talaga ang Pilipinas? Hanggang dito na lang ba ang Pilipinas? Siya si Mang Tony, larawan ng isang mabuting Pilipino, matapat na asawa at mabait na ama. Namumuhay ng simple at isang tapat at dedikadong kawani ng ating gobyerno. Ako ang nagmamanage ng deployment ng tao bilang supervisor. Ako na rin ang nag-discipline sa kanila. Bale, lahat na ng para sa ikabubuti ng command namin. Sa kanyang trabaho bilang isang supervisor, hubad sa kanya ang katotohanang hindi pa din nagiging sapat ang kanyang kita para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Sumasahod lang ako ng 16, yung mga kaltas GSIA, Pag-ibig Premium, PhilHealth, yun yung mga kaltas. So, minsan makakatanggap ka na lang ng cash na mga 10 na lang, ganyan. Kamababa sa amin, nasa ano lang nasa 9,000 lang. Nung araw daw, ang korupsyon daw ay under the table. Tapos, naging over the table. Ngayon daw, ang korupsyon daw ngayon, with the table. So, the joke may sound intriguing, pero the joke is real. Ayon sa isang survey na ginawa ng Social Weather Stations o SWS sa mga business executives sa iba't ibang panig ng Pilipinas, lumalabas na tumaas ang bilang ng mga businessman na naniniwalang may korupsyong nagaganap sa pampublikong sektor. Ang korupsyon ay isa sa kadahilanan kung bakit mabagal yung paglago ng ating bansa. Ang korupsyon kasi ay kombinasyon ng sistema at ng mga ugali ng mamamayan. Yung ugali hindi maganda at sinamahan mo pa ng sistema na hindi tugma, natural na hindi magbabago ng mabilis o mag-i-improve yung isang bansa. Ipinapakita na sa loob ng 13 taon ay tila taas-baba lamang ang antas ng korupsyon sa gobyerno. Umakyat ito mula sa 43% noong taong 2012 sa 56% nitong 2013. Ngunit ayon sa SWS, ang 56% na ito ang pangalawa na sa pinakamababa mula pa noong taong 2000. Korupsyon na nakakaapekto rin sa kita ng mga manggagawa. Ngunit kahit maliit at hindi sapat ang kanyang sinasahod, nananatili pa ring tapat at dedikado si Mang Tony dahil sa kanyang puso, mahal niya ang kanyang trabaho. Nakikipag-anuhan na ako sa iba't ibang klase ng tao sa kalsada, kahit minumura ko, kaya kahit nag-aaway kami ni Mrs. dahil ginagabi ako, kaya di ako nakakauwi dahil sa trabaho. Okay lang, dahil hanap buhay mo yun Iyon ang paglilingkod bayan mo Iyon ang pinakakapalit noon. Batid ng maraming tao na di lahat ng kawani ng gobyerno ay tapat at dedikado sa kanilang trabaho. Sa tagal na ni Mang Tony bilang isang traffic enforcer, nasaksihan na niya ang iba't ibang klase ng korupsyon na nangyayari sa kalye sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Kasi yung mga bago minsan hindi kagad nakakasahod yan. Ilang buwan muna yan. Kaya yun, isa yun sa mga dahilan kung bakit nagagawa nila yung ganun sa kalsada. Ngunit sa kabila ng kanto-kantong balita at epekto ng korupsyon sa Pilipinas,
ay ang kasabay ng paglago ng ekonomiya nito sa iba't ibang paraan. Sa aking palagay, ang Pilipinas sa ngayon, kung titignan mo yung ekonomiya natin, sa aking palagay lumalago. Pero hindi ganun kabilis kumpara sa ibang mga bansa. Medyo mabagal siya, pero hindi ibig sabihin hindi tayo nag-i-improve. Sa panahon ngayon, sa higpit ng ng gobyerno natin sa pagpapatupad ng anti-corruption practices, may mga sangay tayo ng gobyerno na sila na mismo ang nasa kalsada para manghuli ng mga gano'n na mga personnel. Kaya medyo nami-minimize na yun. Maraming mabuting lingkod bayan. Kanya lang, kung ang leader mo ay corrupt, sasabihin ng mamamayan, corrupt naman yan eh. Di okay lang na maging corrupt din ako. Kaya napakahalaga ang pagpili ng tamang leader. Sa kalalabas lamang na datos mula sa Pulse Asia Survey, ipinakita na ilan sa mga matataas na opisyal ng gobyerno ay nakakuha ng mababang trust at approval ratings mula sa kanilang pinaglilingkuran, mula sa taong bayan. Sa araw-araw ko sa kalsada, na-experience ko yan. Sumita ka ng violator, sasabihin sa'yo, sasakyan ni congressman to, baka pwedeng mapagbigyan mo ko. Sino bang gumawa nung batas? Sila rin ang violator, kaya mahirap. Pero ang ganitong klase ng korupsyon ay hindi lamang nanggagaling sa mga politiko at opisyal ng gobyerno. Maaari din itong manggaling sa maliliit na tao. May mga nanguhuli kasi na hindi ka naman totally na nag-violate. Para lang diskarte, di ba? Dapat ang motorist, pag gumawa ka ng manibela, alam mo dapat yung mga batas trapiko. Para in case na nagkaroon ka ng violation, alam mo may paliwanag. Hindi ka niya pwedeng mapirahan dahil nakakaintindi ka. Napapaliwanag mo sa kanya. Napakarami ng naranasan na temptasyon ni Mang Tony. Temptasyon na sumubok sa kanyang trabaho at paninindigan. Tama na sa akin yung yung umuwi ako na walang problema eh. Basta na napulpil ko yung papel ko sa trabaho ko, yung wala akong nasaktan sa mga tao ko. Ibig sabihin, yung buong araw na yon, na-accomplish namin yung trabaho na walang hassle. Sa kabila nito, marami na rin ginawa ang mga Pilipino upang matigil ang korupsyon. Nariyan ang EDSA People Power Revolution, ang Whistleblowers, at ang ilan pang People's Initiative na tumatak sa atin tulad ng Million People March. When there is a need for us to really, show our show of force against something, we were there, di ba? It was never meant to be a long-term effect. It was meant to show the strength of the Filipino and how we are bonded and how we can be bonded against a cause, a causa. Ngunit alinsunod ng mga ito, hindi lahat ng Pilipino ay nakikiisa sa pagbabantay at paglaban sa korupsyon. Ang ugali kasi nung iba, bahala na ang pamahalaan dyan. Basta ako, gagawin ko kung anong ginagawa ko. Pero sa panahong ito, dapat magkaroon tayo ng pakialam. Dahil doon lang mababago ang bansang ito. Ngunit, ano na nga ba ang dapat gawin ng mga Pilipino? Ano na nga ba ang dapat nating gawin? Where can we start now? We have to start electing well. If you keep on electing men and women who are corrupt by heart, it will still be the same thing. It has to be a change of heart, not a change of men. Ang mahalaga nating dapat tandaan ay ano yung gagawin natin? Ano ang gagawin ng taong bayan? Ano ang gagawin ng mga estudyante? Ano ang gagawin ng mga trabahador? Ano ang gagawin ng taga-simbahan? Ano ang gagawin ng mga negosyante? Ito ay tanong sa ating lahat. Ganito ba talaga ang Pilipinas? Hanggang dito na lang ba ang Pilipinas? Sa likod ng talamak na korupsyon na nangyayari ngayon sa pampublikong sektor, hindi pa din nawawala ang tiwala ng maraming Pilipino sa paniniwalang ang Pilipinas ay may pag-asa pa. Naniniwala pa rin sila sa salitang pagbabago.
pagbabago mula sa gawaing hindi sarili ang inuuna, malinis na konsensya, at pamamahalang pantay at dapat para sa iba. Andito sa uniform namin, marangal, matapat, disiplinado ako. Yan ang motto namin. Yan ang ano ng MMDA. Yan ang pinanghawakan ng bawat isang empleyado ng MMDA. Napakalaki ng pag-asa ng bayang Pilipinas upang umunlad at magbago. Bakit ko nasabi ito? Kasi sa tuwing umiikot ako sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, nakakasalamuha ko yung mga kabataan na katulad ninyo at sinasabi nila sa akin na may pag-asa sila dahil mahal namin ang Pilipinas. Kung sana maririnig nyo lang yun, kung paano nila sinasabi yun, at kung paano nila ipinapahayag yung kanilang mga pangarap, talagang masasabi mo na may pag-asa ang Pilipinas.